Yan, ito, kadadating ko lang galing sa bakasyon ng aking family. Nagpunta kami sa Royal Caribbean sa cruise ship at nagpunta kami sa Greece and Turkey. At ipapakita ko sa inyo yung inside cabin. Medyo magulo siya pero gusto ko lang na ipakita sa inyo na maliit lang ang inside cabin. Enough na matulog at maligo doon sa inside cabin. Kasi usually nasa labas naman kayo o nasa labas naman kami. So ito, enjoy it. Pakita ko sa inyo. At yung mga inspirational stories ng ating mga kababayan, abangan ninyo, panoorin ninyo. Napakaganda. At yung mga pagkain, non-stop. So watch it! Umpisa na tayo sa tour natin. Nandito ako sa Royal Caribbean. Ito yung inside cabin namin. Gamit ang keycard. Open natin ito. Dito, maliit lang ang cabin. Ito yung average standard ito sa lahat ng cruise ship. Meron diyang cabinet at yung small bathroom nila. Makikita nyo, maliit lang talaga siya. Enough like sa paligo. Mga simple, normal things na gagawin sa bathroom. At dito naman sa vanity, meron din yung bunkers and the main bed. Enough lang talaga siya sa isang pamilya or maliit na pamilya, 2 anak at mag-asawa. Dito naman, pumunta tayo sa yung cafe promenade. Diyan kami usually nag-hangout. May mga pizza, coffee, cookies. Ayan yung mga mall nila. Dalhin ko kayo sa Windjammer. Punta tayo sa Deck 11. Ayan. Ang Windjammer, dyan ako nagbe-breakfast. Nakita nyo, ang dami, sobrang daming pagkain. So, talagang quality food dito sa Royal Caribbean. At ang daming mga Filipinos sa different nationalities to. Madaming Filipinos, Indonesians, iba from Mexico. So, madami tayong na-meet na mga Filipinos, overseas Filipino workers. Yan, yung mga seamen, mga nagtatrabaho dyan. Talagang very proud ako sa kanila. Ang sisipag. Alam nyo, iisa lang ang kanilang motivation, yung mabago ang kanilang pamumuhay sa Philippines. Talagang yung mga sacrifices nila. Ang dami ko na-interview, ang gaganda ng storya. At ayan, nakita nyo, ang daming sineserve nila. Mga pagkain, mga burgers, for breakfast, mga pastries. At i-meet nyo si Mr. Jack. Kamusta ka na? Right. Anong pangalan mo? Bana Jack from the Philippines. Bana Jack. Oh, I'm so proud of you. Anihan mo sila, batiin mo sila sa Philippines, yung mga taga probinsya mo, yung or Manila, sa Manila ka pa. Hi po we're here on board the ship kasama ng kababayan. So far we're doing fine. That's And good. hopefully see you soon in the next 3 months. Yeah. Do you have any children? Yes, I do. And my daughter, Katerina. See you, baby. That's good. Thank you very No much. washing, no yummy, yummy. Hi everyone. Picture From na. Philippines. Thank you, Joyce. Saan ka? Arvis? Bacolod po, naman, Bacolod. Bacolod. Ayan. Oh, batiin mo sila. Excited din siya. Mayong agada, mga taga-Bacolod. Taga-Cadiz ka rin, Taga-Cadiz. Good. Alright. Salamat. Halong tanan. Alright. Ingat po kayo. Thank you. Salamat. Thank you, sir. Yeah, Salamat bye. po. Ito si Nino. Go ahead, Nino. I'm from Bohol. Kamusta po kayo dyan? Mga pamilya ko dyan sa Bohol, Taglaran. Anong mga pangalan? Sila si Edie Magallanes, si asawa ko Sarah. Kamusta kayo dyan? Dito, saya That's kami. good. Salamat ninyo. Salamat, Ingat. Sir Dom. Okay. Yeah. Oh, Jason. Kamusta na? Okay lang. That's good. Ilan taong ka na, Jason? Magte-31. Bali, nagtrabaho po ako sa Isla Virginia, pero matagal na po siya. Ayun. And naging madali yung proseso Oo. pag-apply ko kasi ang dami ko pinasaan ng resume, halos lahat po ng company. Mm-mm. Pero si Royal lang po yung Yung nagbigay ng nag-apply. opportunity, Siya lang yeah. po yung nagbigay ng opportunity Oo. sa akin na Mahirap bang makapasok sa cruise ship? yun nga po, talagang kung hindi ka magtsatsaga, siguro wala din po talaga. Ayun. May pamilya ka na, Jason? Ako meron Oo. po, Ilan ang... pamilya, 3 anak. Tatlong anak? Binabati ko Wow. si Lady Roses, Bintang, Season. Yan. Ayun. Alam mo, madami, yung success story mo, talagang inspirational sa mga kababayan natin, lalo na sa mga batang gustong, yung mga young na naghahangad na maging crew sa cruise ship. So, Natanggap ako sa interview kaya pinuntahan ko agad. Ayan. Hanggang sa dire-diretso naman, samahan lang ng dasal. Lagi. ayun. Malaki ba ang difference sa sweldo from land sa Philippines and then the cruise ship? Sobra po. Sobrang laki. So talagang makakaipon ka. Opo. Oo. Taka,
maliban po sa sinasahod mo, malaki din po yung tip, lalo sa room service. Ayun. Kasi po kada 2 months na rotation po kami ng area. Ayun. So that's good. So yung ano yung disadvantages ng nagka-cruise ka? Syempre malayo ka sa pamilya, may mga nagko-communicate ba kayo ng asawa mo, ng mga pamilya mo? Dito po sa pagbabarko, libre naman po yung WhatsApp namin. Bali, lagi naman po Ayun. may communication. Oo. Ang disadvantage po sa mga nag-iibang bansa, dito sa barko po ay libre yung pagkain namin, libre yung tirahan. Ayan, sabi ko nga po libre yung WhatsApp. Minsan libre po yung wifi. Sa pagkain po wala kang masasabi kasi Ayun. kompleto prutas, lahat, karne, ikaw na lang yung magsasama. Ayun. So, Jason, sa mga nanonood, ibibigay mo lang sana kung ano yung approximate. Kaya bang sumweldo ng 50,000 pesos a month? Opo, kaya. Ayun. Kasama tip, mahigit O mas mahigit pa. Ayun. So, nakakatuwa, no? Very successful si Jason. Ang ginagawa ko po is binayaran ko lahat yung utang. Kasi, Unang gawin sa pag nakaipon ka na. siguro po business para mayahon mo rin talaga. Ayun. Makatulong din ako sa mga kapatid ko, pamilya. Ang ganda ng story mo. Jason, huling tanong, paano yung may advice mo sa mga gustong marating ang position mo? Ano yung may advice mo sa kanila? Yun po, taga lang, apply. Huwag kang susuko. Basta nasa pangarap mo, paghihirapan mo, makakamit mo rin. Sasama mo ng laging dasal. Basta pag may tiyaga, may nilaga. Ang galing, yeah. So, batiin mo yung mga kamag-anak mo sa taga saan? Taga Maria Aurora po ako. Shout out sa lahat ng kamag-anak ko. Nabati ko kayo. Hindi ko na isa-isahin, marami po sila. Salamat, Jason. That was a great story. Yeah? Thank you po. Yeah. Alright. Okay, eto na si Mr. Regimel. Ayan, so tatanungin natin siya. Ilan taon ka na, Regimel? 39 years old 39 po ako. years old. Saan ka lumaki? Pinanganak po ako sa San Miguel, Bulacan. Tumira po kami doon until 1992. Tapos from 1992 to 1998, tumira po kami sa Bungabon, Nueva Ecija. And then from 1998 until like 2007 sa Muntinlupa po. And then from 2007 until present, nakatira po ako ngayon sa San Pedro, Laguna. Paano ka nag-umpisa? Nag-umpisa ba ito na isang dream or anong istorya ng buhay mo? Kwento mo naman. Actually po, hindi ko talaga naisip na magtatrabaho ng waiter kasi nung bata ako talagang payatin ako. So hindi ko iniisip na kaya kong magbuhat ng mabigat na tray. So ang nagsimula po talagang magbarko ay yung kuya ko. Kaya lang po nagkaroon siya ng injury sa likod. So hindi na po siya nakapagpatuloy magtrabaho sa cruise ship. So ang ginawa po niya, during that time po kasi pwede pang mag-refer ang isang employee ng kapamilya or kaibigan sa agency. So, ganun po yung ginawa ng kapatid ko. So, nirefer niya ako dun sa agency and then doon na po ako nagsimulang mag-apply sa Royal Caribbean noong 2006, February 2006. Ayun. Ano yung pinagdaanan mo? Medyo nahihirapan ka ba? Yung Actually pag-apply? po, Saan ka nag-apply? Direct hire ka ba or agency? yung agency po dati ay located sa Makati po. And naging madali naman po sa akin yung pagpaprocess ng mga documents during that time. Actually from February to November, nakumpleto na po yung mga requirements. Ang naging problema ko lang po that time is that hindi ako nagkaroon ng schedule para makasampa on board. So kumbaga, lumipas po yung mga buwan. Tapos yung visa ko po malapit na mag-expire. So parang sinabihan po ako na mag-renew ng visa. Kaya lang nung pag-renew ko po na denied ako. So parang na-discourage akong magbarko noon. So hindi ako nag-report sa agency for like 7 months. And then hanggang sa sinabihan nila ako ng nanay ko na mag-apply uli or bumalik sa company, sa agency. And then pumunta ako, sumama pa siya. And then 2 months later po, binigyan muna nila ako ng schedule para sumampas sa river cruise. Ayun. And then nung nag-river cruise po ako for one contract, inabot siya ng mga about 8-9 months. And then, ayun po, umuwi ako ng Pilipinas. Nung time na yun, parang wala pang assurance kung makakabalik ako or kung kailan ako babalik. So, kumbaga sinabi ko po sa crewing manager ko na mag-apply na lang uli ako ng US visa. And then, ayun po, nag-apply ako ng US visa, nakapasa, nakakuha ko ng 5 years that time. Wow. Ilan kayo magkakapatid at parents mo? Kasama ko po ngayong nakatira sa bahay yung nanay ko na 74 years old.
Meron po akong 3 kapatid, 2 kapatid na babae at 1 kapatid na lalaki sa nanay ko. Sa akin po Ayun. kasi parang mas sanay ako na nandito sa barko kaysa sa bahay or nasa Pilipinas kasi wala naman ako masyadong ginagawa doon. Kaya lang dito, pag nasa barko po, kumbaga limited din yung mga bagay na magagawa mo. Minsan din yung tulog mo tsaka yung pahinga mo, kumbaga hindi ganun ka sapat, parang ganun. Or parang putol yung oras ng pahinga at pagtulog. Ang schedule nyo ba, Monday to Sunday? Yes po. Araw-araw po kami nagtatrabaho dito sa barko. Wala kaming day off pero may time off kaming tinatawag. Time So off, like for yeah. us waiters po, like ako naka-assigned ako sa main dining room. So sa open seating po, ibig sabihin po yun yung breakfast lunch sa dining room during daytime and then sa dining room din po pag dinner time. Minsan madami kayong mga Filipinos or iba-iba kayong mga empleyado dito? Majority Filipinos? Sa lahat po ng Royal Caribbean ships na napuntahan ko, pinakamarami palagi ang mga Filipinos. Okay po. So sa ngayon po, nakapagpundar naman na ako ng sabihin ko ng mga 4 na units, mga row houses po yun sa may village na tinitira namin. Ito pong mga 2 huling nakarang bakasyon ko, finally po nakabili na po kami ng lupa din sa may hometown namin sa San Miguel. So yung isang 300 square meters na unang nabili namin, tinaniman namin ng mga pananim, mga punong kahoy, mga gulay. And then yung iba po, sa ngayon, bakanting lote pa lang siya. And siguro po, kapag nagtrabaho ka sa barko, kailangan talaga yung porsigido ka talaga. Tsaka alam mo dapat yung dahilan kung bakit ka nagtatrabaho sa barko. Like for me po, the main reason bakit ako nagbabarko is for my family. Like yung nanay ko, syempre 74 years old na po siya. Gusto ko siyang maranasan yung maginhawang buhay. Kasi magmula nung bata pa siya, hanggang sa nagbyuda siya na yung nagtataguyod sa aming 4 na magkakapatid. And then even yung nung mga panahon na nagkaroon din ng mga pamilya yung iba kong kapatid, so kahit pa paano tinutulungan niya. And ngayon, kabaga ako na rin yung nagtutuloy ng mga responsibilities na yun as a breadwinner din. And kumbaga yun na nga, yung pamilya ko yung ginagamit kong parang inspiration, yes. and motivation also para magtrabaho ng mas mabuti. Kasi lahat naman na to, kaya nga na sinasabi ko na sa isa kong ate, lahat ng ginagawa ko na to, pagsisikap, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat, para sa kapakinabangan ng lahat. Wow, that's amazing. Ang ganda ng story mo, Regimel. Talagang nakakatuwa. So, nai-inspire din ako. Kaya nga, hindi lang exercises ang pinapakita ko rin kung gaano kasipag ang mga overseas Filipino workers. Kahit pa paano, nakakatulong din yung mga exercises na binibigay natin. Ang ganda ng story mo, Reggie, and I'm so happy na nakilala kita dito. And ayan, that was good. Yeah. Okay, there you have it. Yan yung mga experiences natin sa cruise ship. Naipakita ko sa inyo yung aking cabin, yung na-meet natin ng iba't ibang mga Filipinos, yung mga kababayan natin na mga hardworking, mga overseas Filipino workers, at ginagawa yung mga exercises natin kasi bihira silang makapagpatingin sa regular doctors. I don't think na meron silang physical therapist doon. So malaking tulong itong mga exercises videos na ginagawa natin. At take care until next time. Bye-bye!